naka-schedule kaninang dinigin ng Senado yung budget ng Office of the President at saka ng Office of the Vice President kasama na ang sa DepEd. Kaya nga po kanina, yung grupo ng Bunyog at saka yung mga progresibong grupo, nag-mobilize po kanina, nagkaroon po ng rally sa harapan ng Senado. Pagpupugay, saludo sa mga kabunyog natin, sa mga nanguna, sa mga kabunyog kanina, kahit wala tayong budget, wala tayong budget sa rally kanina. Kanya-kanya. Pero marami pa rin ang sumama sa rally natin kanina. Salamat. Saludo sa inyo mga kabunyog. Kahit wala sila Colex Soliman dyan, kanina, kaya na pala ng mga leaders natin sa National Capital Region. Saludo kila Magnifico, kila Brad Idol, nakita ko. Ganon din sa mga kabunyog natin galing ng Pampanga. Sila Connie Atienza, sila Wilma Suarez. Yan, saludo rin sa inyo. Sa mga kabunyog din natin galing ng Taguig, at lahat ng mga kabunyog natin na nandoon kanina. Si Kabunyog Torere ng Japan, nandun din kanina. Saludo sa inyo mga kabunyog. At hindi nasayang ang inyong pag-rally kanina. Ayan, ito na yung balita. Iniatras na ni Sara ang confidential funds niya. Actually mga kabunyog, kung tayo'y hindi natin isusustain ang ating pagmamatsyag o ang ating pagiging vigilant, baka ang ginawa nitong mga senador na ito, baka ang ginawa nila, pinalusot yung confidential funds ni Sara. Actually, tinansya nila yan Tinansya nila. Nung isang araw nga, di ba, napabalita, na yung siyam na senador, pinag-uusapan nila na ilusot, ibalik yung confidential funds ni Sara na tinanggal ng Kamara. Lumabas yung siyam na pangalan ng mga senador. Nangunguna dyan yung tatlong PDP laban ay yung apat pala. Si Bato, si Bongo, si Tolentino at si Robin Hood Padilla. Siyempre, pagkasama si Bato, si Bongo, si Robin Hood Padilla, kasama na rin siyempre dyan si Bong Revilla, si Lito Lapid, yung mga artista, pati si Jingo Estrada. Kaya lumabas yung mga pangalan nila, siyam yan. Sumama na rin siyempre si Cynthia Villar, si Pia Cayetano. Yan yung bumubuo ng siyam. Lumabas yung pangalan nila na di umano'y nagmamaniobra para ibalik yung confidential funds ni Sara na tinanggal ng Kamara. Kaya lang, nagalit si Jinggoy, saka si Bato. Sino daw ba ang nag-leak nun? Sino bang naglabas nun? Kasi executive session daw sila. Sila lang dapat na mga senador ang nakakaalam nun. So sabi nila, sino ba sa atin sa mga senador ang nag-leak niyan? Sa totoo lang, bakit? Wala bang karapatang malaman ng publiko kung ano ang inyong mga stand? Bakit? Nahihiya ba kayo? Wala naman kayo ng mga hiya hindi nyo na dapat yan ikahiya. Kasi alam na namin ang inlikaw ng mga bituka nyo kung ano kayo. Sa totoo lang, gusto nyo naman talagang ibalik yung confidential funds ni Sara. Kaya lang, dahil galit ang tao, lalo na nung malaman yung siyam na yon, galit ang tao. At natansya nila na hindi papayag ang tao na ibalik yung confidential funds ni Sara. At kanina nga, nagrally doon sa Senado ang Bunyog at ang iba pang mga progresibong grupo. Yun ay pagpapakita na huwag magkakamali ang Senado na baguhin yung naging tagumpay natin sa Kamara. Tagumpay na tayo sa Kamara. Tapos ang gagawin ng Senado, ibabalik lang yung confidential funds ni Sara. Hindi pwede yun. Ngayon, nang matansya nila mahirap ipilit, galit ang tao, ayon, inatras na ni Sara. Siya na mismo ang naglalabas ng sulat. Ngayon, pinapalabas ni Sara na parang mabait siya. Na parang siya ay hindi naman takam sa confidential funds. Na siya ay kaya niyang iatras ang confidential funds. Hindi niya yan igigiit kung ayaw ng tao. Parang ganun ang bigla si Sara naging mabait. Naging iniisip yung kapakanan ng bayan. Sabi sa binasang statement ni Sara, ayaw daw ng Vice Presidente na mahati ang taong bayan kasi masyadong divisive daw ang issue ng confidential funds. Kaya inaatras na lang daw ni Sara Duterte ang hinihiling na confidential funds dahil nga
Si Sara ay ayaw niya daw na nahahati. Masyado daw divisive ang issue na yan. Palusot pa, mga kabunyog, ano? Palusot pa. Ang totoo, grabe na ang backlash kay Sara ng issue ng confidential funds na yan. Ang totoo, hindi rin kaya ng ng Senado na ipilit yan kasi talagang magagalit ang taong bayan. Yung pagpadala ni Sara ng statement na binasa naman ni Senador Angara, ano na lang yon? Graceful exit na lang yon, palusot na lang. Pero ang totoo, umatras sila dahil sa pinakitang pagmamatsyag ng taong bayan. Hindi dahil yun sa kanilang kabaitan, hindi dahil yun sa kanilang kabutihan ng loob, palusot na lang yun. Napahiya na-expose yung kasakiman sa pundo ng bayan. Palusot na lang yun. Pero ang totoo, ang dahilan kaya inatras nila yan, ano na lang nila yon? Ang tawag doon, graceful exit, para hindi naman lumabas na kaya inalis yung confidential funds ni Sara ay dahil sa paglaban ng taong bayan o kaya dahil sa nireject ng Kamara at ng Senado. Hindi. Nagpapalusot pa si Sara na inatras niya na lang. Hindi yon. Yung pag-atras ay formality na lang yon. Ang totoo, wala naman talaga na. Hindi nalulusot yun. Wala. Bistado na. Bistado na. Yan ang totoo. Kahit yung administrasyon nga ni Marcos, hindi na dinipinsan si Sara. Kasi hindi kayang idepensa yung ganun. Masisira ang administrasyon ni Marcos. Nung una, dinidipinsa pa yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nung una, dinidipinsa pa yan ni Congresswoman Stella Kimbo. Pero nung bandang uli, nung nalaman ni Stella Kimbo na 11 days pala, naubos ni Sara yung 125 million. Wala na. Kumbaga, hindi na nag-moderate ng greed si Sara. Kaya ang hirap ng idepensa. Kahit sa mga senador, nagpipilit pa sana sila, nagtatangka pa sana sila, yung siyam. Kaya nga nag-executive session Nag-executive session sila, kunwari sikreto. Ayaw nilang malaman na sila yung gustong magpalusot niyan. Pero wala, lumabas, nag-leak. Inatake sila ngayon. Inatake sila sa social media. Ngayon, nagalit si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, sino ang naglabas niyan? Sinong naglabas niyan? Gusto nyo kaming siraan. Hindi namin kayo gustong siraan. Dati naman kayong sira na eh. At saka, ano ba ang totoo diyan? Kung hindi naman totoo na gusto nilang ibalik yung confidential funds, di sabihin nila, ganun lang naman yan kadali. Kaya lang, nung bandang uli, kahit si Sara Duterte at yung mga advisors niya, nakita nila hindi kayang ilusot sa Senado. At pag sumuporta ang mga senador, lalong masisira ang Senado. Siyempre, mga politiko yung mga yan, ayaw din nilang masira. Kasi tatakbo sa Senado si Bongo sa 2025. Tatakbo si Bato. Tatakbo si Tolentino. Tatakbo si Pia Cayetano. Si Lito Lapid. Si Bong Revilla. Kapag isinulong nila yung pagbabalik ng confidential funds ni Sara, talagang hindi natin sila tatantanan. Dahil ang mamamayan ngayon ay gising na. Hindi na nila kayang tayong lukuhin. Di ba? Kaya nga yung bunyog nandun kanina eh. Kasi ang warning ng bunyog at ng mga progresibong grupo, pag isinulong pa rin ng Senado yan, yung confidential funds ni Sara, hindi sila tatantanan ng galit ng mamamayan. Kaya ang nagpaano po sa kanila para bawiin na ni Sara yung confidential funds na yan, hindi kabutihang loob ni Sara. Hindi dahil iniisip niya na hindi mahati ang bayan. Ang totoo, hindi nila kinaya ang galit ng bayan. Na kahit ang administrasyon ni Marcos, hindi na sila kayang dipinsahan. Na kahit ang Kamara, ay hindi na rin sila kayang dipinsahan dyan sa napakagahaman na confidential funds. Sa bayan pa, may away sila Sara at saka si Romualdez, lalo na ngayon na hindi nila kayang ilusot yan. Yung Senado naman, marami sana kampi kay Sara. Pero inadvisean din yata sila na wag na natin ipilit to, delikado tayo. Delikado tayo.
Di ba? Ngayon, ano na lang ang nagagamit na issue sa atin ng mga supporters ni Sara? Ito, may nagre-rintag sa atin. Tinatawag tayo, NPA daw tayo, rebelde daw tayo, komunista daw tayo. Wow! Ha? Sa komunista ba itong ginagawa natin? Ha? Ito ay para sa ikabubuti ng bayan. Ang ginagawa natin, binabantayan natin ang mga maling ginagawa ng mga politiko sa ating bayan. Ha? Sa NPA ba itong ginagawa natin? Sa komunista ba itong ginagawa natin? Hindi. Hindi. Ito ay bahagi ng ating tungkulin na bantayan ang ating mga politiko ng bayan. Kasi masyado na silang gahaman sa pera ng bayan, sa kaba ng bayan. Ha? Winawaldas ang pera natin. Itong ginagawa ko na pag-i-expose nito, pagtatalakay nito, nakakatulong ito para kahit papano mabantayan ang mga opisyal na yan ng bayan. Kung hindi natin to ginagawa, makakabuelo yung mga yan, yung mga corrupt na yan, hindi po ba? Oo. Pero wala namang masabi itong mga troll, itong mga supporters na ni Sara, siraan tayo. Sabihin nila, NPA daw tayo, komunista daw tayo. Wow! Sa komunista ba itong ginagawa natin? Ha? Pinagtatanggol ba natin dito? May komunista ba tayong sinasabi dito? Hindi tungkol sa komunista. Ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Dapat busisiin natin ang pera natin. Ang pera ng bayan. Ang ginagampanan kong tungkulin ay bilang active citizenry. Aktibong pagkamamamayan. Ha? Yung iba, syempre, busy sila o kaya takot sila na iboses ang nararamdaman natin sa ganito. Pero ako ang ginagawa ko, binubusis ko ito. Hindi dahil tayo'y NPA, hindi dahil tayo'y komunista, kundi dahil tayo'y nagmamalasakit sa pera ng ating bayan. Yan po ang totoo niyan.